Si Aria Hernandez ay ex-wife ni Asher Blackwood, isang bilyonaryo. Iniwan ni Aria ang dating asawa sa dahilan na siya lang ang nakakaalam. Hindi man lang nito nalaman na buntis siya noon at dinadala ang magiging anak nila. Ngunit paano na lang kung biglang maghanap ng kalinga ang anak niyang madalas na magkasakit? Kailangan niya ng pera para doon. Kaya napilitan si Aria na pumasok muli sa buhay ni Asher. No choice siya kundi mag-apply na yaya dahil hiring naman ng mansyon at para na rin akitin itong muli nang sa ganun makilala nito ang anak nilang hindi man lang nito nalaman. Kayo na po munang bahala kay Caleb, Chang. Malalim na napabuntong hininga si Aria. Sa totoo lang hindi niya gustong mawalay sa anak niya. Ngunit kailangan para may pera sila dahil palagi itong nagkakasakit. Alam niya din na kailangan ng bata ng ama nito. Kaya malaki ang maitutulong ng gagawin niya. Hindi mo man lang ba hihintay na magising ang anak mo't makapagpaalam ka sa bata? Baka hindi po ako makaalis kapag nakita ko siyang umiiyak. Hinawakan niya na ang bag na dadalhin. Tinalikuran niya ang tiyahin. Mag-iingat ka doon, iha. Delikado ang lugar na yon. Kahit na nasa labas na si Aria at nasa may pinto pa lang ang tiyahin, ay sapat na ang boses nito para marinig niya. Wala na siyang sinabi pa at sumakay na sa tricycle. Habang nasa biyahe, tahimik lang siya. Sana nga lang ay magtagumpay siya sa nais na mangyari dahil malaki ang maitutulong nito sa anak niya. Nang nasa terminal na ng bus pa Maynila, bumaba na nga siya. Isa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Babalikan niya ang lugar na matagal niya nang tinakasan. Hindi sapat ang naging tulog niya kagabi, kaya hindi niya napigilan ng mapaidlip. Nagising siyang malapit na sila sa nais niyang puntahan. Mabilis na inayos ni Aria ang sarili. Kailangan syempre, presentable pa rin ang kanyang itsura. Pagbaba ng bus, ay nag-isang sakay pa siya bago tuluyang marating ang mansyon na pag-aari ng dating asawa. Mula sa labas, pinagmasdan niya ito. Ilang taon na rin pala simula nang lisanin niya iyon. Magandang... Hindi na natuloy pa ng guard ang nais sabihin nang makilala siya nito. Ma'am Aria? Gulat nitong sabi. Ani mo'y nakakita ito ng multo. Mahina na lang siyang natawa. Sabay tingin sa nakapaskil. Hiring housemaid. Mag-a-apply. Anya, umuwang tuloy ang labi ng guard. Mag-a-apply po ko bilang maid. Pag-uulit niya, napailing-iling ang kaharap. Pero ma'am kasi... Sasabihin na sana ni Aria na kailangan niya talaga ng trabaho pero bigla na lamang may bumusina. Sino ang kausap mo? Buksan mo ang... Natigilan ng lalaki't walang masabi. Napatitig lamang ito sa kanya. Kasi sir, takot na takot ang gwardya. Bumaba naman ang kausap nito mula sa sasakyan na paalis na sana. Anong nangyayari? Anang mayordoma na kalalabas lamang. Pagagalitan na sana nito ang gwardya. Kaya aga-aga kasi pinapainit ang ulo ng kanilang amo. Ngunit mabilis na dumako ang tingin nito sa kanya. At gaya ni Manong Guard kanina, ay gulat din ang bumalatay sa mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong kay Aria ng dating asawa. Gusto ko sanang mag-apply. Itinuro niya ang nakapaskil sa may gate. Buong akala niya hindi papayag ang lalaki, pero bigla itong tumango. Tanggap ka na. Simpleng sabi nito't bumalik na sa loob ng sasakyan. Napatabi na silang dalawa ng guard nang mag-drive na ang driver ng sasakyan. Ibalak pa ata siyang banggain. Bakit ka pa bumalik, iha? Hindi mo alam kung gaano kagalit sa'yo ang asawa mo. Si Manang Perla na halos ipagtabuyan siya. Kung pwede nga lang itulak na siya palabas ng mansyon ay ginawa nito. Pasensya na po, Manang. Ngunit kailangan ko po ng trabahong ito. Nahilot ng matanda ang sentido. Hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. Ikaw lang ang inaalala ko, iha. Anak pa rin ang turing ko sa'yo kahit bigla ka na lamang umalis. Nag-iwas ito ng tingin. Alam mo naman siguro ang trabaho namin, di ba? Mahirap, iha. Pwede pang magbago ang isip mo. Buo na po ang desisyon ko, Manang. Saan po ang magiging kwarto ko? Tanong niya sa matandang malalim na lang na napabuntong hininga. Kahit na napipilitan, itinuro nito ang magiging kwarto niya. Sana'y makayanan mo ang galit ng asawa mo, iha. Tsaka siya nito iniwan sa loob ng silid. Naupo si Aria sa kama.
Inilibot ang paningin sa loob ng silid. Ang dating master's bedroom ay kwarto na lang ng isang maid ngayon, pero ayos lang sa kanya. Para kay Caleb ang ginagawa niya. Para sa mahal niyang anak. Ang kapal ng mukha niyang bumalik pa dito, no? At nag-apply pa talaga ng trabaho. Asa ng hiya? Saad ng isa sa kasama. Alam ni Aria na siya ang pinagbubulungan ng dalawang katulong. Ngunit hindi niya na ito pinansin. Wala rin naman siyang mapapala. Isa pa hindi niya kilala ang dalawa. At paano nila nalaman ang tungkol sa kanya? Siguradong nakichismis lang kanina. Unahin yung dalawang mga trabaho ninyo. Si Manang Perla na sinaway ang mga ito. Yun nga lang imbis na sa matanda magalit, mabilis na dumako ang tingin ng dalawa sa kanya. At talagang matatapang dahil nagawa pa siyang irapan. Mukhang mga bagong maid lang din. Manang, nasa na po yung mga dating maid? Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng kapal ng muka para itanong yun. Basta bigla na lamang lumabas sa bibig niya. Umalis na sila, iha. Maayos ang pasahod ni Sir Asher pero hindi ang trato. Nang umalis ka noon ay halos araw-araw itong galit. Natakot sila't nagpa siyang ayaw nang magtrabaho pa dito. Hindi marunong gumawa ng kwento si Manang Perla. Kaya batid niyang totoo ang sinasabi nito. Medyo nakonsensya siya dahil doon. Hindi ko na po asawa si Asher. Anya sabay iwas ng tingin. Yun nga, iha. Yun ang hindi ko maintindihan. Kung bakit bigla mo nalang nagawang iwan ng asawa mo. Pero bigla ka nalang umalis at may iniwan ka pang permadong annulment paper. Hindi mo alam kung paano halos mabaliw ang lalaking iniwan mo. Saglit pa'y mahinang natawa si Manang Perla. Bakit ko nga ba to sinasabi sa'yo? Sigurado namang wala ka ng kahit ano pang nararamdaman dyan sa asawa mo. At nandito ka lang para sa trabaho. Mabuti pa'y maiwan na kita. At gaya ng sabi nito, iniwan na siya ng matanda. Ngunit ang mga sinabi nito, nag-iwan din ng kung anong sakit sa kanya. Totoo naman kasi, masaya naman sila pero siya ang bigla na lamang umalis. Pauwi na si Sir Asher. Siguradong kapag galit yun, tayo na naman ang mapagbubuntunan. Rinig na rinig ni Aria ang usapan na naman ng dalawang maid. Pero nandito na ang dating asawa ni Sir. Tsak na siya na ang pagbubuntunan. Mahina pa itong natawa, pero agad ding natigil. Good evening po, sir. Sabay-sabay nilang bati kay Asher. Kung dati ay kasama siya sa binabati, ngayon ay kasama na siya sa bumabati. Wala silang natanggap na tugon sa dati niyang asawa at basta na lamang silang nilagpasan. Hindi siya sanay. Dati kasi miski pagtango ay nagagawa nito. Saglit na nagbihis ang amo nila bago bumaba at nang makababa na ay sa may dining area naman sila lahat. Ikaw, itinuro siya nito. Mabilis siyang siniko ni Lia. Natawa naman si Mira. Ang dalawang ito na kanina pa siya pinag-uusapan. Pagsilbihan mo ko. Tumingin muna si Aria kay Manang Perla bago sinunod ang utos ni Asher. Matapos salina ng juice ang lalaki ay inilapag niya na ang lalagyan sa mesa. Akmang babalik na nga sana sa pwesto nang pigilan siya nito. I want strawberry juice. Yun ang itimpla mo. Muli ay utos nito sa kanya. Gustong magreklamo ni Aria. Ngunit alam niya sa sarili na wala siyang karapatan. Isama pa ang dahilan kung bakit niya ginagawa yun. May pagmamadali niyang itinimpla ang strawberry juice ngunit nang sasalina niya na sana ang lalaki. Dinanggi siya ng lalaki. Kaya lahat ng juice ay natapon sa kanya. Naipikit na lang niya ang mga mata. Nagpipigil ng galit. Aria, ayos ka lang ba? Alalang tanong ni Manang Perla. Hindi yan mainit kaya ayos lang yan. Si Caleb na tumayo at sila iniwan. Narinig niya pa ang pagbulong ni Lia at Mira. Deserve. Halos sabay pang sabi ng dalawa habang siya naman ay nilapitan ni Manang. Hindi ba't ibang-iba na ang asawa mo? Naitanong ng matanda. Ngunit imbis na sagutin ang tanong na yun, iniwan niya na muna ito para makapagbihis ng damit dahil basang-basa siya ng juice. Bakit ka bumalik? Halos mapatalon si Aria sa boses na iyon. Kahit na nakatalikod at hindi nakikita ang mukha nito, kilalang kilala niya ang boses ng lalaki. Good morning, sir. Hinarap niya ang lalaki. Mabilis na nagtama ang kanilang mga mata. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Wala ka na bang pera kaya ka bumalik dito? Tanong na hindi niya inaasahan na lalabas sa bibig nito. May gusto po ba kayong ipag-utos, sir?
Pinilit niyang maging formal pa rin kahit na ang totoo nasaktan siya sa sinabi ng lalaki. Kung ang dating Asher ang kaharap niya, hindi siya nito magagawang tanungin ng ganoon. If I want you to kiss me, gagawin mo ba? Mapaghamon nitong tanong, mabilis siyang napalunok habang ang lalaki ay sarkastikong natawa. Oh, don't pretend that you're still into me. Lumapit si Asher sa kanya at hinaplos ang mukha niya. Tsaka nito madiing hinawakan ng kanyang baba. Ilang lalaki na bang nakahalik sa'yo ha? Mabilis din ito yung binitiwan tsaka lumayo na. Nandidiri ako sa mga babaeng katulad mo. At tinalikuran na siya ng lalaki. Nang makaalis ang lalaki, napahawak si Aria sa kanyang dibdib. Para bang sinaksak siya ng patalim dahil sa sobrang sakit. Mahina na lang siyang natawa. Nagawa pang kausapin ng sarili. Kasalanan mo. Iniwan mo siya kaya siya ganyan. Dalhan mo daw ng kape si sir. Nabalik lang siya sa wisyo dahil sa boses ni Lia. Oo, ipagtitimpla ko na. Anya matapos sarapin ng babae pero inirapan lamang siya nito. Maya-maya pa ay bumalik na si Manang Perla. May inayos pa lang matanda kaya naiwan siyang mag-isa sa kusina. Pero kahit naman nandoon ito kanina, siguradong pagsasalitaan pa rin siya ni Asher ng kung ano-ano. May nangyari ba? Tanong nito nang mapansin na tila wala siya sa sarili. Wala po. Mabilis siyang umiling at nilagpasan na ang matanda. Dala ang kape na ipinatitimpla ng amo. Ngunit laking gulat ni Aria nang maabutan ng dating asawa na may kausap na babae. At hindi na bago sa kanyang babaeng ito. Kilala niya ito. Asher, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Napatayo na si Amanda. Nakaturo sa kanyang isang daliri at sobrang sama ng tingin. She's my new maid. Simpleng sagot nito sa babae at humigop ng dala niyang kape. Ha? At dito pa talaga siya nag-apply? Tinanggap mo naman. Galit na ang babae na kung pwede lang siyang saktan, ginawa na nito. I know what I'm doing, Amanda. Tugon nito kay Amanda na napairap na lamang bago na upo pero masama pa rin ang tingin sa kanya. You told me yesterday na lalabas tayong dalawa. Hindi pa kita pinapaalis. At mga alis na sana siya dahil halatang may mahalagang pinag-uusapan ng dalawa. Pero pinigilan siya ni Asher. Si Amanda ay napangiti lang para bang alam ang ginagawa ng lalaki. Magbibihis lang ako tapos ay aalis na tayo. Tumayo ito't hindi inubos ang kape. Kaya silang dalawa na lamang ang naiwan ni Amanda. Nang wala na nga si Asher, muli itong tumayo. Lumapit at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Ang pangit mo na. Well, pangit ka naman talaga dati pero mas lalo kang pumangit ngayon. Tumawa pa ito. Gustong-gusto ng sabunutan ni Aria si Amanda. Ngunit kanyang pinigilan ng sarili. Wala siyang mapapala kung papatulan niya ito. Ikaw, masama pa rin ang ugali mo. At ano, hinahabol pa rin ng lalaking hindi ka naman gusto? Mabilis na nanlaki ang mata ni Amanda at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Anong sabi mo? Galit nitong tanong ngunit wala siyang anong naging tugon. Hanggang sa nanggigil na ito. Walang yakang babae ka? Ikaw na nga ang nang iwan, ikaw pang makapal muka. Mabilis nitong sinunggaban ng buhok niya. Sinabunutan. Nawalan siya ng choice kundi ang patulan ito. Kanya ring sinabunutan ng babae. Hanggang sa nakita niya si Mira at Lia na pinapanood sila. Ngunit imbis na umawat, parang ichinicheer pa ng dalawa si Amanda. What the fuck is happening? Si Asher nakabababa lamang. Halatang galit dahil hindi inaasahan ng maaabutan. At gaya ng kanyang inaasahan, nagpaawa si Amanda. Kinakausap ko siya ng maayos pero bigla na lang niya akong sinabunutan. Kaya wala akong choice kundi depensahan ang aking sarili. Lumaban ako. Baluktot nitong paliwanag sa lalaki. Kayo, anong nakita nyo? Itinuro nito si Mira at Lia na nabigla pa. Ngunit mabilis ding nakabawi. Nagsasabi po ng totoo si Ma'am Amanda, sir. Si Aria po ang nauna. Lumaban lang po si Ma'am. Ani Mira na sinang-ayuna naman ang kasama. Siya ang nauna. Pinagtatanggol niya ang sarili. Ngunit napabuntong hininga lamang ang lalaki tsaka siya masamang tinignan. Wala ka na talagang ginawang tama. Nauna itong lumabas ng dining area na sinundan naman ni Amanda. Ang dalawang idiniin siya ay natawa na lang tsaka biglang umalis. Ano pa ba nga asahan niya?
di pababagsakin siya ng mga ayaw sa kanya. Inaway ka daw ni Amanda. Mabilis siyang napalingon kay Manang Perla. Mukhang may nakapagsabi dito ng nangyari. Huwag niyo na po yung alalahanin. Anya habang nagpupunas ng mesa. Napabuntong hininga ang matanda. Malakas ang loob ng babaeng yun dahil wala na kay ni Sir Asher at alam niyang may pag-asa na siya. Napapailing pang wika ni Manang. Sila na po ba? Wala sa sariling naitanong niya. Hindi pa, iha. Kaya may magagawa ka pa para mapigilan na maging sila. Sumilay ang isang ngiti sa labi ng matanda. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Tsaka ito bumalik sa ginagawa. Kinagabihan ay anong oras nang umuwi si Asher. Halataring lasing ang lalaki dahil pasuray-suray pa ito. Kaya mabilis itong nilapitan ni Aria at tinulungan. Bitiwan mo ko. Galit nitong sabit itinulak siya nito. Ngunit imbis na hayaan, nagpumilit siya na tulungan si Asher. Hindi nito kaya ang sarili at pababayaan niya baka maaksidente. Bakit ka ba naglasing? Anya matapos ihiga ang lalaki sa kama. Anong pakailam mo? Walang kwenta nitong sagot habang nakahiga na sa kama. Pupunasan kita. Papunta na sana sa banyo pero bigla na lang siyang natigilan sa mga salitang lumabas mula sa labi ng dating asawa. Huwag kang umakto na parang mabuting asawa. Anito kaya bago tuluyang masaktan ay muli siyang tumalikod at nagdiretso na sa banyo. Kumuha siya doon ng isang towel. Binasa iyon tsaka piniga. Mabuti na lang din at mayroon doon isang maliit na lalagyan. Nilagyan niya iyon ng tubig. Huwag mo kong hawakan. Tinabig nito ang kamay niya. Saglit na napapikit si Aria bago itinuloy ang ginagawa niya. Hanggang sa napansin niyang nakatulog na ito. Gusto niya pa sanang bihisan, kaso'y baka magising kaya hinayaan niya na lamang. Matapos asikasuhin, lumabas na rin siya sa kwarto ni Asher. Sinasabi ko na nga ba, may nararamdaman ka pa rin sa asawa mo. Muntik pa siyang atakihin sa gulat dahil sa biglaang pagsulpot ni Manang Perla. Trabaho lang po, Manang. Ani at nilagpasan na ang matanda. Ngunit sinundan siya nito. Hindi ako naniniwala, iha. Alam ko na may nararamdaman ka pa rin. Nakikita ko sa mga mata mo. Pero wala na pong magagawa ang nararamdaman kong to. Galit na siya sa akin dahil sa ginawa ko. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung bakit mo nagawa yun? Ipaliwanag mo ang lahat sa kanya. Mabilis niyang binawi ang mga kamay mula kay Manang Perla. Matutulog na po ako. Pag-iiba niya sa usapan. Nang gabing yun ay kahit papaano, nakatulog ng maayos si Aria. Kaya kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi tulad kahapon ay mas maaga si Amanda. May dala pa itong breakfast para kay Asher na halatang may hangover dahil sa ginawang pag-iinom. I told you naman, diba? Hindi ka na dapat nakipagsabayan pa kay Daddy. Anito habang hinahaplos ang mukha ni Asher na hindi naman sinasaway ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod, hindi makayanan ng nakikita. Masakit ba? Nagtatawang tanong ni Mira habang si Leah ay mahinang natawa at nang lagpasan niya lang ang dalawa, mas lalong natawa ang mga ito. Magayos kayo, dadating mamaya si Sir Christopher. Ani Manang Perla na nasa may kusina na silang lahat. Bigla siyang dinagundong ng kaba. Kala niya wala na. Noong pumunta siya doon ay wala na dapat. At buo na ang kanyang loob. Ngunit biglang bumalik ang takot. Aria, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda nang bigla na lamang siyang natulala. Ayos lang po ako, Manang. Anya sabay ayos sa sarili. Nag-iinarte lang ho yan. Si Leah na tumawa pa. Pwede bang itahimik nyo na lang ang bibig nyo kung wala kayong magandang sasabihin? Nakatikim tuloy sa matanda. Umirap ang babae. Nang silang dalawa na lang ang nasa may kusina, doon siya muling kinausap ni Manang Perla. May problema ba, iha? Bakit bigla kang natakot nang banggitin ko ang ama ng asawa mo? Wala po. Sabay iling, ayaw niyang madamay ito. Batid kong hindi ka nagsasabi ng totoo dahil masyadong halata na may tinatago ka. Wala na siyang sinabit, iniwan na rin si Manang Perla sa may kusina. Mag-isang naglilinis si Aria sa kwarto nang bigla niyang maalala ang nangyari noon. Dad? Nagising na siya noon na nakatali na sa isang bangkuan habang napapaligiran ng mga lalaking tauhan ng ama ng kanyang asawa. Nasa harapan niya si Christopher Blackwood
Ang ama ng asawa niya na akala niya napakabait at tanggap siya para sa anak. Kala mo ba talaga gusto ko ang isang ulila sa magulang na katulad mo para sa anak ko? Malakas itong tumawa, kaya nagtawanan din ang mga tauhan. Pwes nagkakamali ka. Sumeryoso ang mukha nito. Kung hindi ka niya nakilala, ay sila na sana ni Amanda. Nangyari na sana ang lahat ng mga plano ko. Pero bigla kang dumating. Napapadyak ito sa inis bago siya muling tinignan. Kinuha nito ang isang baril mula sa isa sa mga tauhan bago kinasa at itinutok sa kanya. Dad, huwag niyo po akong papatayin. Maawa po kayo sa akin. Naiiyak niya nang sabi ng mga oras na yun, pero tumawa lang ang Ginoo. Wala itong awa. Hindi niya lang masabi na buntis siya at dinadala na ang magiging apo nito. Baka kasi lalo itong magalit at patayin siya. Madali lang akong kausap, Iha. Pirmahan mo to. Pinakalagan siya nito sa isang tauhan, tsaka inabot ang isang dokumento. At nang basahin niya yun ay annulment paper. Dad, hindi ko po kaya. Pipirmahan mo yan o papatayin ko ang tiyahin mo pati na ang anak ko. Galit nitong tanong sa kanya. Kaya nawalan siya ng choice kundi pirmahan ang annulment paper na yun na dala-dala niya rin pag-uwi. At bago tuluyang iwan ng asawa dahil sa takot sa ama, iniwan niya ang dokumento na yun sa ibabaw ng mesa ng asawa. Pero ngayon, muli siyang nagbalik dahil kailangan ng anak niya ng ama. At kung paiiralin niya ang takot, baka mawala sa kanyang anak niya. Laking pasasalamat ng akalang hindi nakikialam pa ang matandang yun sa buhay ng anak niya. Pero mukhang nagbakasyon lang ito dahil ngayon babalik na ang demonyo. Kamusta ang... Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang siya ay makita. Napatitig kay Aria ang daddy ni Asher. Tumagal iyon ng ilang minuto bago na ituloy ang nais sabihin kanina. Kamusta ang aking anak? Hindi po okay dahil mabilis na tinakpan ni Manang Perla ang bibig ni Leah. Okay lang po si Sir Asher. Wika ng matanda tsaka pilit na ngumiti sa Ginoo. Mabuti naman kung ganun. Anito tsaka siya nilapitan. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito't umikot pa ng lakad, ngunit hindi niya sinagot ang tanong ng Ginoo, bagkus ay nanatiling nakatayo lang. Anong ginagawa dito ng babaeng ito dito, Manang Perla? Tanong nito sa mayordoma ng anak. Mabilis na tinanggal ni Manang Perla ang pagkakatakip sa bibig ni Leah at sinagot ang tanong. Tinanggap po siya ng anak niyo bilang bagong maid. Hindi nakaimik si Mr. Blackwood. Saglit siya nitong tinignan bago nag-iwas ng tingin. I have to go. May gagawin pa pala ako. Anito kahit nakadarating pa lang. Nagsiyuko lang naman sila at hinayaan nang umalis sa mga ito. Doon lang nakahinga ng maluwag si Aria. Nakakatakot. Bulong ng isa. May mga kasama kasing tauhan ng Ginoo at halatang walang sinasanto ang mga iyon. Magsibalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Utos nito sa mga katulong na agad namang sumunod, pero yung dalawa ay halatang napipilitan. Halatang hindi masaya na bumalik ka. Si Manang Perla nang makalapit sa kanya, pero wala na siyang sinabi pa at iniwan na ang matanda. Naglilinis na si Aria ng isang kwarto nang makatanggap siya ng tawag. Chang, ngayon lang tumawag ang tiya Pasing mula nang umalis siya para magtrabaho kay Asher. Napatawag po kayo. Anya habang nagwawalis. Hagulgol ang natanggap niya mula rito. Aria, nandito kami sa hospital. Ang taas ng lagnat ni Caleb. Hinahanap niya ang papa niya. Nasabi mo na ba, Iha? Umuwi ka na kaya dito? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi na nito magawang makapagsalita ng maayos ng mga oras na yun. Pwede ko po ba siyang makausap? Pinilit niyang maging mahinahon ng mga oras na yun. Kahit na ang totoo, nagpapanik na rin siya. Sinusuri pa siya ng doktor, Iha. Iha, bumalik ka na lamang dito. Natatakot ako na baka may masama pang mangyari sa'yo dyan. Namalaya na lang ni Aria na may tumulo ng luha mula sa mga mata niya. Sige po, gagawan ko po ng paraan para makauwi agad. Magpapadala po ako ng pera. Sige, Iha. At pinatay niya na ang tawag. Napasandal na lamang siya sa pader. At bago pa may makakita, mabilis na tinuyo ang kanyang luha. Isa lang ang nasa isip niya ng mga oras na yun. At yun ay ang puntahan ang dating asawa. Kailangan itong malaman ng tungkol sa anak nilang dalawa. Saan ka pupunta, Iha?
Wika ni Manang Perla nang makita siyang paalis at nakasuot na ng damit na panlakad. May kailangan lang po akong puntahan. Aria! Hindi niya na rin pinansin pa ang tawag ng matanda at nagtuloy na sa paglabas ng mansyon. Mabilis siyang pumara ng taxi at sinabi ang address ng kumpanya ng mga Blackwood. Dito na lang po. Aniya at mabilis na iniabot ang bayad sa taxi driver. Sino po kayo? Mukhang nag-iba ng mga empleyado ng kumpanya dahil hindi na siya kilala. Pero hindi niya iyon pinansin at nagtuloy lang sa paglalakad hanggang sa marating ang opisina ni Asher. Mabuti na lang at wala itong kausap o kamiting. Asher, kailangan ko ang tulong mo. Anya sa lalaki na nakaupo lang sa swivel chair, pero dahil sa sinabi niya, napatayo ito at lumapit sa kanya. Anong kailangan mo? Malamig na tanong nito sa kanya. Kailangan ka ng... Hindi niya naituloy ang sasabihin sa biglaang pagsakop ng lalaki sa kanyang labi. Halik na walang halong pagmamahal, kundi parusa. Parusa dahil sa ginawa niyang pag-iwan dito. Kailangan ka ng anak natin. Malakas lang na natawa ang lalaki sa sinabi niya bago nito muling sinakop ang kanyang labi. Wala akong anak sa iyo, Aria. Wala tayong anak. Baka anak mo sa ibang lalaki. Ngayon ay kailangan kita. I need your body. Puno ng gigil siya nitong hinalikan hanggang sa namalaya niya na lang na nasa loob na sila ng private room nito sa opisina. Kailangan ko ng pera, Asher. Lumuluha niyang sabi sa asawa. Pero imbis na punasan ng luha gaya ng palagi nitong ginagawa noon, ay tinulak lang siya nitong pahiga sa kama. Ibibigay ko ang kailangan mo pagkatapos natin dito. Tsaka nito ginawa ang nais sa kanya. Hindi masasabing pinilit siya nito dahil isinuko niya rin ang sarili sa lalaki. Habang punong-puno ng sakit ang puso niya dahil hindi man lang siya nito pinaniwalaan. Hindi ko gustong iwan ka nun. Marahas itong gumalaw kaya siya'y natigil. Anong sabi mo? Kailangan mo lang ganun? Para ano? Kasama ang lalaki mo? Walang pag-iingat ang mga galaw nito hindi tulad noon. Listen to me. Pagsasawaan kita hanggang sa ako pa rin ang naaalala mo kapag binalikan mo na ang lalaki mo. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga sinasabi ng lalaki. Pero labis-labis na agad ang naidulot noon sa kanya. Wala akong lalaki. Kahit na hinang-hinana, nagawa niya iyong sabihin pero wala siyang natanggap na sagot mula sa lalaki. Bagkus ay mabilis itong nagbihis at iniwan siya sa silid na yon nang walang paalam. Kahit na masakit pa rin ang katawan, lumabas si Aria sa private room ni Asher sa opisina nito. Alam niya naman ang pasikot-sikot doon dahil dati siyang sekretarya ng lalaki bago sila maging mag-asawa. Saglit siyang napapikit matapos alalahanin ng nakaraan kung gaano sila kasaya. Nagulat pa ang isang empleyado nang siya ay makita. Tingin niya ay sekretarya ni Asher. Si Asher, sa mahinang boses ay tanong niya. Dumating po si Ma'am Amanda, tapos sabay po silang umalis. Sagot nito't nagpaalam na lalabas na ng opisina. Dahil abala ang mga tao sa kani-kanilang trabaho, hindi na siya napansin pa maging ang pag-alis niya. Habang sakay ng taxi, doon na lang naiyak si Aria. Sinabi niya naman diba, pero hindi siya pinaniwalaan, kaya isa lang ang kanyang nasisigurado. May nanira sa kanya sa asawa. Pero hindi na muna mahalaga kung ang daddy nito yun o kahit sino. Kailangan siya ng anak niya. San ka ba nanggaling, iha? Si Manang Perla ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Bagkus ay tumungo sa ikalawang palapag. Ang matanda ay nakasunod pa rin. Maraming sinasabi ngunit isa, wala siyang pinansin. Anong ginagawa mo? Gumagawa ka na naman ba ng ikakagalit ng asa? Nagulat ang matanda nang alam niya ang password ng pinaglalagyan ng pera ni Asher. Hindi niya naman gustong gawin yun, pero kailangan, lalo pat para iyon sa anak nilang dalawa ng lalaki. Iha, huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Mabuti pa'y mag-usap kayong dalawa ng asawa mo. Wala na po akong pakialam, Manang. Muli ay naputo lang nais sabihin ng matanda. Iha, pakinggan mo ko. Doon na bumuhos ang emosyon ni Aria. Kailangan ko po ito para sa anak ko, Manang. Nasa hospital po ang anak ko. Kailangan ko po ng pera para maipagamot siya. Animoy bigla na lang siyang nanghina habang ang matanda ay gulat na gulat.
Anak ninyo ni Sir Asher? Tanong pa nito. Opo. Anya't pinagpatuloy ang ginagawa. Inilagay ang ilang bundle ng pera sa bag. Bakit hindi mo sabihin sa asawa mo? Sinabi ko na po manang, pero hindi po siya naniwala. Ang sabi niya baka anak ko daw sa ibang lalaki. Wala na po akong oras para kumbinsin siya. Tsaka ako na lang po ito pagbabayaran lahat kapag ayos ng anak namin. Sinarado ang bag na may mga lamang pera at dinala yun. Mag-iingat ka, iha. Ipagdadasal ko ang bata. Akmang lalabas na sana ng silid pero nahawakan siya ng matanda. Tanging pagtango na lang ang nagawa niya at tumuloy na sa paglabas. Mabilis na pumara si Aria ng taxi nang nasa labas na siya ng mansyon. Dala ang pera na para sa paggaling ng anak niya. Samantala si Asher, kababalik lang sa opisina. Saglit kasi siyang niyaya ni Amanda na kumain sa labas kasama ang daddy nito. Pinagbigyan niya ang babae dahil matalik din kasi na magkaibigan ng mga ama nila. Sa private room siya nagdiretso, ngunit wala na doon si Aria. Mahina na lang siyang natawa nang maalala ang hinihingi nito sa kanya. Sigurado naman siyang niloloko lang siya nito, lalo na sa pagkakaroon nito ng anak. Kailangan lang nito ng pera, pero pag uwi niya bibigyan niya ito ng pera. Total ay napasaya naman na siya nito. Paalis na sana siya nang bigla namang may dumating. Dad? Walang bahid ng gulat ang boses dahil nasanay na rin naman na paalis-alis ito'y tapos babalik din. Bakit nasa bahay mo na naman ang babaeng yun? Tinanggap mo pang kasambahay. Galit na tanong nito. Mukhang nagdaan muna sa kanyang bahay. I know what I'm doing, Dad. Ani at nilagpasan ng ama. Baka nakakalimutan mo kung bakit kanya iniwan. Natigil siya sa sinabi ng ama pero agad ding nakabawi. Hindi ba pwedeng gumaganti lang ako sa sakit na pinaranas niya sa akin? Iniwan niya na ito sa opisina at umalis na. Narinig niya pang tinatawag siya nito, ngunit hindi niya na pinansin. Sir, si Aria po ninakawan kayo. Isa sa mga katulong ang bumungad sa kanya. What? Napaigtad pa ang dalawang babaeng nasa harapan dahil sa ginawa niyang pagsigaw. Ngunit agad ding nakabawi matapos ang sunod niyang tanong. Tinulungan pa nga siya ni Manang Perla. Tinignan niya si Manang Perla na tahimik lamang. Sinasabi niya na nga ba na yun ang kailangan ng babae, kaya ito nagbalik sa kanyang buhay. Manang, hindi man lang ba kayo magpapaliwanag? Anya sa matanda na nanatili pa ring tahimik. Kailangan niya ang pera na yun. Anito nang magsalita na. Nahilot niya ang sentido. Go back to your work. Utos niya sa dalawang katulong na agad namang sumunod, kaya silang dalawa na lamang ni Manang Perla ang naiwan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, iho. Baka pagsisihan mo kapag nalaman mo kung anong katotohanan. Alam ko lahat, Manang. Alam ko ang lahat ng pinaggagawa niya. Habang palakad-lakad, ngunit hindi magawang tignan ng matanda. Bakit, iho? Alam mo bang may sakit ang anak niyo kaya kailangan niya ng pera na yun? Stop fooling me, Manang. Napaniwala niya ba kayo? Hindi siya iiyak sa harapan ko kung hindi siya nagsasabi ng totoo, iho. Bakit hindi mo alamin ang katotohanan? Nag-flash tuloy sa isip niya kung paano hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Aria habang may nangyayari sa kanila. Pero isa lang ang naisip niyang paraan para malaman kung nagsasabi ba ito ng katotohanan. Nakakailang tawag na si Asher sa private investigator na hinire niya noon, ngunit hindi ito sumasagot. Napapamura na nga sana siya dahil kailangan niya ng malaman ang katotohanan. Maya-maya pa, nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Amanda. Asher, babe. Masaya ang boses nito at halatang excited sa nais sabihin. Bakit ka napatawag? Anya sa malamig na boses. Is there something wrong? Puno ng pagtatakang tanong nito. Ayos ka lang kanina. Dagdag pa ng babae. Wala siya sa mood makipag-usap. Ibababa na sana ang tawag pero natigilan siya sa sunod na sinabi ni Amanda. Alam ko naman na may feelings ka na sa akin. I told Dad and Tito Christopher na soon sa kasal na mauuwi ang lahat. They were so happy, lalo na si Dad. Bakas na bakas ang saya sa boses nito. Ngunit siya ay napapikit lang. I have to go. Ani at pinatay na ang tawag. Sa sobrang init ng ulo, kulang na lang ibato ang hawak na cellphone. Dumb! Napamura at nasuntok ang pader. Ano bang nangyari sa kanya?
Hindi naman siya ganun bago dumating si Aria. Bakit pa kasi ito bumalik? Bago pa siya tuluyang mabaliw, umalis na si Asher. Pupuntahan niya ang private investigator na yun at paaaminin kung tama ba ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Good evening po, sir. Hindi niya pinansin ang dalawang papansin na katulong at nilagpasan lamang. Habang si Manang Perla, walang kahit anong sinabi, kahit nakita naman siya. Halatang alam na kung ano ang kanyang gagawin. Ang boss mo, tanong niya sa guard ng bahay. Wala po sir, hindi pa po umuwi. Nahilot niya ang sintido dahil sa nakuhang sagot. Hindi niya rin naman alam kung saan nahanapin kaya naisip niyang maghintay na lang sa labas ng bahay. Hindi pa man kumakain ng hapunan, ngunit wala siyang pakailam. Kailangan niyang malaman ng katotohanan. Hindi niya namalayan na dahil na rin sa pagod, nilamon siya ng antok. Nagising na lang si Asher dahil sa mga katok sa bintana ng kanyang kotse. Nasa loob na po si boss. Papasukin ko daw po kayo. Mabilis siyang bumaba ng kotse at sumunod lamang sa gwardya. Asher, iho. Bati nito't inaabutan pa nga siya ng basong may lamang wine, ngunit hindi niya yun tinanggap. I have to know something. Ano yun? May papahanap ka ba? May atraso sa'yo? Tanong nito tsaka saglit na uminom ng wine. Lahat ba yun ay totoo? Ang alin? Kunot ang noo at halatang naguguluhan. Ang lahat ng yun tungkol kay Aria Hernandez. Nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Nabigla sa tanong niya. Iho, alam mong ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Kinuwelyuhan niya si Alexandro Mauro na hindi natuloy ang nais sabihin. Bigla ring napalunok. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag mo. Sabihin mo sa akin kung totoo bang matapos akong iwan ni Aria, marami siyang naging lalaki. Halos magdilim na ang kanyang mga mata. Mas lalo tuloy natakot ang kaharap niya. Oo, totoo. Halos magkanda utal-utal pa ito at hindi masabi ng maayos. Yung totoo. O gusto mong ipakulong kita? Binitiwan niya ito at akmang may tatawagan na sanang pulis nang biglang, aaminin ko na. Halos maihina ito sa takot. Ang baso na may lamang wine ay hindi na nagawang inumin pa. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan ay buntis siya noon at nagtatrabaho ng marangal. Sa tita niya umuwi. Sa isang probinsya na mumuhay ng tahimik. Yung mga pictures, edited yun. Ni isang lalaki wala siyang nilapitan. Mabilis niyang nabitawan si Mauro matapos ang mga nalaman, nakaramdam ng panghihina. Maglilimang taong gulang na siguro ang bata na ipinagbubuntis niya noon ngayon. Alam mo na, pwede ka na bang umalis? Muli niyang kinuwelyuhan si Mauro. Saan? Saan sila nakatira? Walang pagdadalawang isip nitong sinabi kung saan. Matapos ang nalaman, nilisan niya na ang bahay ng private investigator. Habang nasa loob ng sasakyan, hinang-hina si Asher. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya pinaniwalaan si Aria. Gayong nagsasabi pala ito ng katotohanan. Halos iuntog na rin niya ang ulo. Kung ganun ay para talaga sa anak nila ang perang kinuha nito. Samantala si Aria ay nakaupo sa bangko na nasa tabi ng hospital bed ng anak niya. Panay ang dasal na sana gumaling ito. Iha, nasabi mo na ba sa kanya? Hindi ka sinaktan ng walang ya. Nadako ang tingin niya sa tiyahin. Mabilis na tinuyo ang mga luha. Awang-awa na kasi siya sa anak. Hindi po siya naniwala, Chang. Kaya kumuha na lang po ako ng pera. Tsaka niya muling ibinalik ang atensyon sa anak niya. Siguro nasiraan ka na rin ng ama niya. Kapag nakita ko ang lalaking yun ulit, sasabihin ko ang lahat ng paghihirap mo para lang sa anak niyo. Kahit papaano, ay napangiti siya sa sinabi ng tiyahin. Salamat po, Chang ha. Simula nang mawala sila nanay at tatay, kayo na po ang nag-aalaga sa akin. Lumapit sa kanya ang tiyahin at hinaplos ang buhok niya. Proud na proud ako sa iyo, iha. Isa kang mabuting ina. Mama? Nagising ang bata, pero mabilis ding inilibot ang mata sa loob ng silid. Hindi niyo po kasama si Papa? Wala po si Papa? Wala anak, pero nandito naman si Mama at si Lola Pasing. Pilit siyang umiti sa harapan ng anak kahit na ang totoo, hiyang-hiya siya sa anak dahil nauwi lang din sa wala ang ilang araw na wala siya sa tabi nito. Mama, na-miss po kita. Sorry po, may sakit po ulit ako. Hindi na mapigilan ni Aria ang mapahagulgol habang nakayakap sa anak niya.
Ay iho, walang tao dyan. Sigaw ng isang alik kay Asher. Nasaan po? Magalang na tanong. Nasa hospital. Sinabi naman ito kung saang hospital. Gamit ang sasakyan ng ninong niya ay nag-drive si Asher patungo sa nasabing medical center. Nag-private plane na nga siya para lang mapabilis ang punta doon. Tapos pinagamit ng ninong niya ang isa sa mga sasakyan nito. Punong-puno siya ng kaba. Paano niya kaya ipapakilala ang sarili sa anak nila ni Aria? Sasabihin niya ba na sinubukan namang ipaalam ng mama nito ang tungkol dito sa kanya pero hindi siya naniwala? Paano kung galit na si Aria sa kanya at ipagtabuyan siya nito? Iba't ibang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Nasaan ang kwarto ng anak ni Aria Hernandez? Medyo napalakas ang boses niya sa pagtatanong. Wait sir, iche-check ko po. Kaya may pagmamadaling kumilos ang napagtanungan. Room 13 po sir. Halos magkanda utal-utal pa ito. Walang katok-katok na pumasok si Asher sa hospital room. Mabuti iha hindi na nito natuloy ang nais sabihin nang siya ay makilala. Anong ginagawa mo dito? Bakas ang hindi pagkagusto sa boses nito. At kung pwede lang na ipagtabuyan na siya, siguradong ginawa na rin ng ginang. Si Aria po. Pagkatapos mong hindi paniwalaan ng pamangkin ko, hanapin mo. Imbis na makipagtalo sa tiyahin ni Aria, ibinaling niya ang tingin sa batang nakahiga sa hospital bed, kasalukuyan itong natutulog. Hindi mo alam kung gaano nasaktan si Aria nang hindi mo siya paniwalaan. Punong-puno siya ng pag-asa nang saglit kaming iwan. Ngunit nang bumalik ay daig pa ng pamangkin ko ang isang taong walang buhay. Wala kang alam sa paghihirap niya. That's why we need to talk. Huwag mo kong ma-English. Hindi mo ako madadaan dyan. Umirap ang ginang sabay tingin sa apo. Umalis ka na bago pa magising ang apo ko. Hindi ka muna dapat makita ng bata hanggat hindi kayo nagkakausap ng pamangkin ko. Akmang aalis na sana siya. Papa? Kagigising lang at gulat na gulat pa ang batang si Caleb. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang kanyang papa. Nakita niya na ito sa picture. Kilala mo ko? Gulat na tanong sa bata. Tumango si Caleb. Nakita ko po kayo dun sa picture, sa cabinet ni mama. Pareho po tayong pogi. Nang mga oras na yun, halo-halo ang nararamdaman ni Asher. Saya dahil may anak na nga siya at lungkot dahil sa ilang taon hindi niya ito nakasama. Apo hindi. Mag-uusap pa kasi sila ng mama mo. Sumingit sa usapan ng tiyahin ni Aria na lola rin ng bata. Dito muna po si Papa, Lola. Hindi na nakahindi pa ang matanda at walang choice kundi hayaan doon ng lalaki. Kahit nakulong-kulo ang dugo niya dito, lalo na sa ama nito. Samantala si Aria, kababalik lang sa hospital. Bumili kasi siya na makakain sa labas ng hospital. Di kasi gusto ng tiyahin niya ang pagkain at maging siya ay ganun din. Ma'am, tinawag siya ng babaeng nagtatrabaho sa hospital. Yung nasa front office ng hospital. Halos pabalik-balik kasi sila doon, kaya kakilala na rin siya. May lalaki pong naghahanap sa anak ninyo kanina. Bigla siyang napuno ng kaba. Hindi na naitanong pa kung anong klaseng lalaki ang naghahanap. May pagmamadali ang kanyang mga lakad na para bang kahit anong oras ay pwedeng may masamang mangyari. May nakakabanggaan na nga siya pero hindi niya na lang muna pinansin. Tiya? Inginuso ng tiyahin niya si Asher na nakikipaglaro sa anak nila. Mama! Kasabay noon ang pagbagsak ng dala niyang paper sa sahig. Ang atensyon ni Asher dumako din sa kanyang direksyon habang ang tiyahin niya naman mabilis na pinulot ang nahulog. Mama, nandito ka na po. Dumating po si Papa kanina. Sabi ko po dito ka na muna hintayin. Kitang-kita ni Aria ang saya sa mukha ni Caleb. Anak, mag-uusap na muna kaming dalawa ng papa mo. Anya tsaka saglit na tumalikod para punasan ng tumulong luha. Doon tayo sa labas. Anya kay Asher. Mabilis itong tumayo at sumunod sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Yun na agad ang itinanong niya sa lalaki. Hindi na kailangan pa ng mahabang paliwanagan. Alam ko na ang katotohanan. May anak tayo at may sakit siya. I want to help Aria. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Maingat ito, hindi katulad noong nakaraan na sa tuwing makikita siya, halos saktan siya ng lalaki.
Inaman talagang ipinunta ko sa mansyon. Kaya ako muling pumasok sa buhay mo para malaman mo ang tungkol sa kanya. Isa lang ang hihilingin ko. Wala sanang sumugod sa amin dito. At muli siyang pumasok sa hospital room ng anak nila. Kapag kasi hindi niya ginawa yun, baka tumulo na naman ang mga luha niya habang kaharap ang lalaki. Mama, hindi ka po kakain? Tanong ni Caleb. Kumakain na ito at pati na rin ang tiyang pasing niya. Silang dalawa na lamang ni Asher ang hindi pa. 3 lang kasi ang binili ni Mama. Kay Papa mo na yung isa. Salo na lang kami ng mama mo. Ani Asher habang nakatingin sa kanya. Kaya mabilis na nagtama ang mata nila pero siya ang mabilis na nag-iwas. Hindi na, sa'yo na. Busog pa naman ako. Sige na Mama, share na po kayo ni Papa. Ayaw po namin na nagugutom ka. Lumapit si Asher kay Aria na dala ang isang styro. Madami to, hindi ko ito mauubos. Inabot nito sa kanya ang kutsara pero binalik niya iyon sa lalaki. Ikaw na muna. Anya't muling ibinaling ang atensyon sa anak nila. Magagalit sa akin ang anak natin kapag nagutom ka. Hindi niya alam kung totoo ba ang pinapakita nito o sadyang umaakto lang sa harapan ng anak nila. Pero tinanggap niya ang isinusubo sa kanya ng lalaki. Salamat. Anya, tsaka ngumiti ng kaunti. Kitang-kita niya sa mata ng anak ang saya dahil sa nakikita. Yay, may papa at mama na ako. Tuwang-tuwa ng mga oras na yun ang bata't napapapalakpak. Matapos kumain, saglit siyang lumabas. Where are you going? Tanong ni Asher na sinundan pala siya. Nag-iisip kung paano ko mababayaran ang perang kinuha ko sa'yo. Matapat niyang sagot sa lalaki. You think na pababayaran ko pa yun sa'yo? Halatang hindi nito nagustuhan ang sagot niya. Hindi naman tayo mag-asawa kaya wala akong karapatan sa pera mo. It's for our son, Aria. So what made you think na babawiin ko pa yun? Hindi siya nakasagot sa tanong ng lalaki. Nagkatitigan sila. Kaya kong magtrabaho sa'yo pagkatapos nito. Pwede naman akong… Ano bang sinasabi mo? Hawak na nito ang mga braso niya at may bahid na naman ng galit. Now tell me, bakit mo ko iniwan noon? Muling kumalma ang boses nito at puno ng pagsuyo ang tingin sa kanya. Kahit naman sabihin ko sa'yo, baka hindi ka maniwala. Sirang-sira na ako sa'yo, Asher. Nang isipin mong gumagawa lang ng kwento para sa pera at may lalaki ako, alam kong may sumira na sa akin. Pero… Nayuko siya, papatak na ang mga luha. What, Aria? Tell me! Huwag mo kong sigawan. Nag-angat na siya ng tingin kaya nakita ng lalaki ang namumula niyang mga mata. Kung sabihin ko sa inyo ang daddy mo ang nagtulak sa akin na iwan kita, maniniwala ka ba? Laking pasasalamat ni Aria nang hindi siya nautal. Nagawa niyang sabihin ng ayos ang salitang iyon sa lalaki. Hindi ito nakaimik kaya mahina siyang natawa. Di ba hindi ka naniniwala sa akin? Ayos lang pero siya tinakot niya ako. Sinabi niyang papatayin niya ang tiyahin ko pati na rin ikaw. Kaya ako napilitang gawin yun. Ani at tinalikuran ng lalaki. Kaya si Asher ay naiwan sa labas ng hospital room. Hindi makapaniwala sa nalaman. Kitang-kita niya noon ang mabuting pakikitungo ng daddy niya kay Aria. Kaya imposible. Hindi niya na alam kung ano ang paniniwalaan. Simula kasi nang mamatay ang mami niya noong bata pa siya. Ang daddy niya na ang nag-aalaga sa kanya. Lahat ginagawa nito para sa kanyang ikabubuti. Kaya bakit naman ito uutusan si Aria na siya iwan? Pagbalik niya sa loob ng silid, naglalambingan na ang kanyang mag-ina. Kitang-kita niya ang saya sa mata ng dalawa. Papa, sali ka. Pag-aaya ni Caleb. Mabilis naman siyang lumapit sa anak. Pero pansin niya ang pagkailang ni Aria. Hindi kasi ito makatingin sa kanya. Matapos ang ilang araw, ay nakalabas na ng hospital ang anak nila ni Aria at buo na rin ang kanyang desisyon. Doon na tayo uuwi sa bahay ko. Anya, mabilis tuloy na natuon ang atensyon ng magtiyahin sa kanya. Bakit naman sa bahay mo? Ang tiyahin ni Aria. Okay naman kami sa bahay ni Chang. Wika naman ni Aria. Pero mas magiging So sinasabi mo bang hindi komportable ang apo ko sa bahay ko? Pinagtaasan siya nito ng kilay. Kung hindi pupunta doon ang tatay mo ay ayos lang sa akin. Mahina ang boses pero sapat na
para marinig niya. Kahit ano, Aria, makasama ko lang kayo ng bata. Nang hindi na ito umimik, ay alam niya na napayag ang babae. Pabalik sa Manila ay gumamit sila ng private plane na na-enjoy naman ni Caleb. Tuwang-tuwa ito nang makita ang magandang tanawin habang sila ay nasa himpapawid, habang si Aria at ang tiyahin ay tahimik lamang. Aria! Mabilis na niyakap ni Manang Perla si Aria. Bakas na bakas ang kasiyahan sa mukha nito. Kulang na nga lang ay maiyak ang matanda. Nang bigla na lamang, "Finally, Anong ginagawa ng mga yan dito?" Si Amanda na galit habang nakatingin sa kanila ni Aria. Mabilis ding dumako ang tingin nito kay Caleb. At sa tingin pa lang nito'y alam na niya. May pagkakahawig kasi siya at si Caleb. "Ang kapal ng mukha mo, bumalik ka pa dito ha? Tuwang-tuwa ako nung wala ka na dito. Tapos bigla ding nawala si Asher. Saan? Saang pangit na lugar mo siya dinala?" Galit na tanong nito kay Aria. "Bakit hindi mo tanungin ang Asher mo kung bakit bigla na lang siyang nawala? Para hindi ako ang inaaway mo." Matapang na sagot dito ni Aria. Akmang sasampalin nga ni Amanda si Aria, pero nahawakan nito ang kamay ng babae. "Anong akala mo? Hahayaan kong dumapo ang kamay mo sa mukha ko?" Inisihan pa nito ang babae. "Manang Perla, patid na po muna sa kahit anong kwarto ang tiyahin at anak ko." Utos nito kay Manang Perla na mabilis namang sumunod. "Wow, ang galing mo talaga. So you're acting like a queen of this mansion? Baka nakakalimutan mong hindi ka na asawa?" Nangaasar na tanong ni Amanda. "Bakit ikaw? Ano ka ba?" Balik na tanong ni Aria sa babae, kaya mabilis na nawala ang ngiti sa labi ni Amanda. "Mukhang ikaw lang naman ang may gusto kay Asher, pero ang dating asawa ko, wala di ba?" Halatang gigil na ito ng mga oras na yun. Hindi niya naman magawang awatin, baka kasi siya ang mapagbuntunan. "Asher!" Halatang humihingi ng tulong sa kanya. "Just go, Amanda." Utos niya sa babae pero hindi ito sumunod. Bagkus ay inungkat ang huling na pag-usapan nilang dalawa. "I told you diba ikakasal na tayo? You already have feelings with me. We both love each other." "Ikaw lang ang may gusto niyan, Amanda." Bumagsak ang balikat ng babae. "What?" Hindi nito makapaniwalang sabi. Ano yung mga pinakita mo? Yung pinaramdam mo sa akin, wala lang yun?" "Ikaw ang nag-assume. Sinabi ko na sa'yong hindi ako magkakagusto sa'yo." Galit na galit siyang sinugod ni Amanda. "Damn you!" Pinagsasasampal siya nito pero wala siyang pakialam. Hinayaan niya na lamang ito hanggang sa makalimang sampal. Pero nang akmang sasampalin siya ulit, hinawakan niya na ang kamay nito. "Enough! Ikaw ang nagpaasa sa sarili mo't hindi ako. Yung bata kanina, anak namin siya ni Aria. At balak kong ayusin ang pamilya namin." Umawang ang labi ni Aria sa kanyang sinabi habang si Amanda ay mas lalong nagalit. Akmang si Aria na ang sasaktan nito pero humarang na siya't hindi na napigilan ng sarili na itulak ang babae. "Maawa ka sa sarili mo, huwag kang magpakababa. Pagsisisihan mo to, Asher." Mabilis itong tumayo pero bago tuluyang umalis ay nagbanta muna. "Hindi dito natatapos ang lahat." Anito at tuluyan nang umalis. Umalis na siya. Si Aria ay nayakap niya na lamang nang bigla namang may bagong dumating. "Sir Asher, gusto po kayo makausap ng daddy niyo. Doon daw ho sa..." Natigil ito sa pagsasalita nang mapatingin kay Aria at mukhang kilala ng dalawa ang isa't isa. Ang babae kasi ay mas lalong napayakap sa kanya. Animoy takot na takot sa tauhan ng kanyang daddy. "Sabihin mo wala pa akong oras." Anya habang yakap-yakap pa rin si Aria. "Nakaalis na siya." Anya sa babaeng yakap nang makaalis na ang tauhan ng daddy niya. Ngunit hindi pa rin ito kumakalma bagkus ay nanginginig pa. Lumayo na rin ito sa kanya. "Ano bang nangyayari sa'yo?" Alala niyang tanong kay Aria. Siya yung isa sa..." Hindi nito masabi ang nais sabihin. "Ano yun? Sabihin mo sa akin." "Isa siya sa mga tauhan ng daddy mo. Dinukot nila ako. Buntis ako noon. Pinadukot niya ako para pirmahan yung annulment. Kaya kita iniwan. Tinakot niya ako. Pag hindi ko pinirmahan, papatayin niya ang tiyahin ko pati na rin ikaw.
Ayoko kayong mawala. Pati na ang baby natin kaya ako pinirmahan yun. Sorry. At doon na sunod-sunod na nagsipatakan ng mga luha nito. Siya naman ay nakaramdam ng panghihina. Ang ganong klaseng senyales ng pagkakaroon ng trauma ay hindi isang akto. Kaya wala nang rason pa para hindi niya paniwalaan si Aria. Sorry, hindi ko naman gusto pero ayokong may mamatay. Muli niyang niyakap si Aria. Hindi ka dapat matakot. Nandito na ako. Poprotektahan kita. Poprotektahan kita mula kay Daddy. Nang yakapin siya nito pabalik, ay hindi na malaya ni Asher na may tumulo na rin palang luha mula sa mga mata niya. Iho, mabilis siyang napalingon kay Manang Perla. May kailangan ka pang malaman. Ano pa Manang? Ano pang kademonyohan ng daddy kung hindi ko nalalaman? Hindi namatay ang mami mo dahil sa sakit. Unti-unti siyang nilaso ng daddy mo. Kaya siya namatay. Ano? Gulat ang bumalatay sa mukha niya dahil sa nalaman. Maging si Aria nga ay natigil sa pag-iyak at hinintay ang mga sunod pang sasabihin ni Manang. Isinalaysay ni Manang Perla ang buong kwento sa kanya. Alam nito ang lahat dahil naging kaibigan nito ang mami niya kahit nakatulong lang ito. Kaya naman napansin nito ang lahat, maging ang unti-unting panghihina ng kaibigan. Sa kwento nito ay para daw makuha ang kumpanya ng mami at lahat ng yaman nito, kaya ganoon ang ginawa ng kanyang daddy. Ngunit hindi ito nagtagumpay dahil ang lahat ng iyon ay sa kanya daw mapupunta na hindi naman daw nito magawa ng paraan dahil nakabantay ang mga kapatid ng kanyang mami. Wala ring kaalam-alam ang mga ito sa totoong sinapit ng kapatid. Ang sabi ng daddy mo, si Amanda daw ang gusto niya para sa'yo. Ani Aria, hindi na ito umiiyak. Nahilot niya ang sintido ngayon at napagtagpi-tagpi niya ang mga detalye. Napamura si Asher. Aalis na rin sana siya pero mabilis na siyang napigilan ni Aria. Asher, maawa ka sa amin ng anak mo. Ayaw ka naming mawala. Hawak nito ang braso niya habang nakikiusap ang mga mata. Okay, I'll stay. Napangiti na lang ang babae na siya ring naghatid ng saya sa puso niya, kaya naman nayakap niya ito. I will make him pay for the things that he did. Matapos ang usapan, nagpaalam ito na pupuntahan muna ang anak nila tiyahin, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Manang Perla. Ngunit bakit hindi niyo po pinaalam sa mga pulis, Manang? Kung may alam kayo, bakit niyo itinago? Naguguluhan niyang tanong. Sino ba namang maniniwala sa isang katulong na katulad ko? Maraming kaibigan na otoridad ang daddy mo. Baka ako lang ang mabaliktad at makulong. At kung sa pamilya ng mami mo ko sasabihin yun, paniniwalaan ba nila ang isang tulad ko? Ani Manang Perla. Sa akin, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Iho, maganda ang relasyon ninyo ng daddy mo. Nawala lang yun nang mawala sa'yo si Aria at nang iwan ka niya. Kaya paano mo ko paniniwalaan? Ang tanging kaya ko lang gawin ay ang bantayan ka. Kaya nang mag-asawa ka, sinabi kong gusto kong maging mayordoma. Gaya ng pangako ko sa ina mo nung nabubuhay pa siya. Labis ako nasaktan nang iwan ka ng asawa mo. Dahil para na ring anak ang turing ko sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na may kinalaman din doon ng ama mo. Pero maayos pa rin ang pakikitungo niyo sa kanya. Dahil hindi ko pwedeng ipahalata na may alam ako. Pero ngayon hindi ko na kaya pang itago ang katotohanan. Nasa tamang pag-iisip ka na rin ngayon dahil nagbalik na si Aria kaya sinabi ko na sa'yo. Patawad iho kung ilang taon kong itinago. Ngunit yun ang tingin kong makakabuti. Kung nagsalita lang sana ako agad, ay hindi na umabot sa ganito. Nakakulong na rin sana ang ama mo. Ang mahalaga po, Manang, nagsalita na kayo. Makakaasa kayong poprotektahan ko kayo mula sa kanya. Napangiti na lang ang matanda pero saglit siyang nagpaalam dito para puntahan ng mag-ina. Masaya si Manang Perla nang sa wakas ay minasabihan na siya. Naisiwalat niya na ang katotohanan na ilang taon na rin niyang itinago. Samantala si Alexandro Mauro na isang private investigator, nakaluhod sa harapan ni Christopher Blackwood. Hindi ito tumupad sa kanilang usapan. Matapos niya itong supleyan ng napakaraming gamot na walang hininging bayad, kapalit lang ng pananahimik, ay isang pananakot lang ng anak niya, nagsalita na ito. Alam mo ba ang kinahinatnan ng pag-amin mo sa anak ko? Dahil sa pagkanta mo sila ang nanalo.
Tumayo ito at tinutukan ng baril ang kawawang lalaki. Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil tinadtad niya na ng bala hanggang sa bumagsak na ang katawan ng kawawang lalaki. Paano na yan, sir? Di pa rin ikakasal ang anak niyo at si Amanda. Sinong makakatulong sa inyo para makuha ang inaagaw ng anak niyo? Ang utang niyo kay Salvatera, paano ninyong bababayaran? Imbis na siya ang mamroblema ay ang tauhan niya pang ito. Kung ayaw mong sumunod, manahimik ka. Tatawagan ko si Salvatera. Si Salvatera ay ang ama ni Amanda. Christopher, bati nito sa kanya. Ilang taon na ako naghihintay maging ang anak ko pero hindi pa rin sila na ikakasal ni Asher. Paano ka na makakabayad sa ilang taon mo ng utang sa akin dahil sa pagiging adik mo? Bakas ang panunuya sa boses nito. I'll fix this. Isang malakas na tawa ang natanggap niya mula sa kabilang linya. Seryoso ka ba o pinapatawa mo ko? Kitang-kita ng anak ko na ayos ng anak mo at ang dati niyang asawa. Ano na naman ang gagawin mo? Hihingan ako ng gamot para hindi kumanta ang private investigator na hinire ng anak mo kung ano ang totoo? Mahina siyang napamura. Tandaan mo kapag kumanta ako pati ikaw damay. Pero tawa lang ang nakuha niyang tugon. Well, at least ako may pera para makalaya. Pero ikaw wala at maging ang sarili mong anak siguradong hindi ka tutulungan. Bakit hindi mo nalang patayin ang anak mo gaya ng ginawa mo sa asawa mo? Total malabo talaga silang magkatuluyan ng anak ko. Kakausapin ko na lang si Amanda. May sasabihin pa sana siya pero nawala ang kausap sa kabilang linya. Sa mansyon tayo ng anak ko. Anya sa mga tauhan. Kasama ang mga tauhan, tinungo niya ang bahay ng anak. Ngunit hindi naman niya inaasahan ng madadatnan. Mabilis silang na-corner ng mga tauhan dahil may nakapalibot na palang mga pulis sa paligid ng lugar. At lahat sila ng mga tauhan niya, tinutukan ng baril. Walang nagawa si Christopher, kundi itaas ang kanyang mga kamay. Kasabay nun ang paglabas ng anak niyang si Asher, kasama si Aria na nagawa niya pangisihan. Naging tanga ako nung utusan lang kita na iwan ng anak ko noon. Dapat ay pinatay na lang kita. Mali na nagkaroon pa ako ng awa sa'yo. Anya sa babae. Tulad ng ginawa mo kay Mommy. Gulat siyang napatingin kay Asher, samantalang ito ay napangiti na lang. Alam ko na lahat, Dad. Saglit siyang nawala ng imik. Hindi mo ko ama. Matagal nang patay ang ama mo. At gaya ng ina mo, pinatay ko siya. Kaya sinabi ko sa mami mo na magpapakama ako sa iyo. Pero ang totoo, pera at kumpanya lang ang kailangan ko. Kaya hindi kita anak. Lahat ay nabigla sa naging revelasyon niya, lalo na si Asher, na naging dahilan din para pusasan na siya ng mga pulis at isakay sa police car. Ngunit natawa na lamang siya. At least nasira niya naman ang love life nito kahit papaano. Hindi ko alam na hindi pala siya ang tunay mong ama, iho. Siya kasi ang ipinakilala ng mami mo sa amin noon na ama ng anak niya. Si Manang Perla kasi unang nagsilbi sa mga magulang ng mami ni Asher. Hanggang sa nalipat ito sa mag-asawang Christopher at Asha. Huli ay sa kanya. Kaya marami itong nalalaman. Mahalaga ngayon ay alam na natin ang totoo. Kaya pala wala siyang pakialam kahit na maging miserable ang buhay mo. Wika ni Aria. Nasa loob na sila ng mansyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo masisira. Anya habang napapahila mo sa sariling muka. Tapos na, Asher. Ang mahalaga ngayon, nahuli siya bago pa makagawa ng bagong kasamaan. Hindi pa tapos. Saglit siyang lumayo kina Aria at Manang Perla para tawagan ulit ng mga pulis. Pero huli na rin pala siya dahil idinawit na rin na pala ng daddy niya ang ama ni Amanda at papunta na daw ang mga ito doon. Nalaman niya ding patay na ang private investigator at ayon sa CCTV, ang daddy niya ang pumatay. Kaya kumpirmadong ito rin ang nag-utos kay Mauro na magsabi ng maling impormasyon sa kanya para kamuhian niya si Aria at tuluyan ng mabaling ang atensyon niya kay Amanda na hindi naman nangyari dahil kahit alam niyang galit siya kay Aria, may pagmamahal pa rin. Muli siyang napamura, ngunit nang lapitan niya si Aria, nagawa naman niyang kumalma. Kung alam niya lang na hindi siya nito ginustong iwan noon, ay sana hinanap niya ang babae. Sana siya mismo ang naghanap. Hindi niya ito dapat hinayaan. Pero nagpadala siya sa mga maling impormasyon at paninira. I'm sorry.
Dahil sa akin, nahirapan kayo ng anak natin. Anya habang sakop ng 2 kamay ang mukha ni Aria. Ako ang may kasalanan, Asher. Nagpadala ako sa takot at sa tingin kong tama. Hindi. Kasalanan nila to. Gusto nilang masira tayo. Pero hinding-hindi na nila tayo masisira pa. Hinagkan niya ang noo ni Aria. Napaiwas ng tingin ng babae. Pero hiwalay na tayo, Asher. Hindi na tayo mag-asawa. Bigla siyang nanghina sa sinabi ni Aria. Alam niya kasi sa sarili na pinirmahan niya ang annulment paper na iyon at ipinasa niya rin sa ninong niyang judge. Teka, anong gagawin mo? Taka nitong tanong nang dukutin niya ang cellphone sa bulsa at may tawagan. Ninong, it's okay right, Ninong? Itatanong niya kung pwedeng magpakasal pa sila ni Aria. Ngunit gulat ang bumalatay sa mukha niya matapos matanggap ang sagot nito. Kasal pa rin kayong dalawa ng asawa mo, iho. Masyado kang magulo noon kung ipapawalang bisa ba o hindi. Hindi ang ginawa ko. Hanggang sa nakalimutan ko na. Bigla siyang napayes na maging si Aria at Manang Perla ay nagulat. Ano yun, iho? Kasal pa rin kami ni Aria. Tuwang-tuwa niyang sabi. Maging ang pababa pa lang ng hagdan ay narinig yun. Ano ka mo? Ang tiyahin ni Aria kasama ang apong si Caleb na halatang inaantok pa. Kaya naman pahikab-hikab ang bata at wala pang pakailam sa nangyayari sa paligid. But I will marry her again. Po, pakakasalan niyo po si Mama, Papa? Sa wakas ay nakarinig ito. Nang tuluyang makababa ang anak, nilapitan ito ni Asher at binuhat ang bata tsaka hinagkan sa noo. Tama ang narinig mo, little guy. Papakasal ulit kami ng mami mo. Ulit po? Kunot noong tanong ng batang naguguluhan. Oo anak. Si Caleb ay tuwang-tuwa habang si Aria naman ay maluluha. Alam niyang wala nang magiging hadlang pa sa pag-iibigan nilang dalawa. At kung meron man, siya na ang makakalaban. Samantala si Aria, hindi makapaniwala sa nangyayari. Parang noong una, gusto niya lang na malaman ni Asher ang tungkol sa anak nila para makatulong sa paggaling nito. Ngunit ngayon ay nagkaalaman na tapos magpapakasal pa daw sila ulit. Siguro nga may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Sabi nila, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Napapangiti si Aria habang pinagmamasdan si Caleb na tumatakbo. Hinahabol ang nakababatang kapatid. Ibang-iba na ang anak niyang ito, hindi nasakitin. Siguro kaya talaga ito madalas magkasakit nun dahil palaging malungkot at wala ang ama nito. Minsan napapaisip ako, paano kung sinabi ko sa'yo? Paano kung hindi ako natakot? Sana nasubaybayan mo ang paglaki ng anak natin at hindi niya naranasan ang hirap ng buhay. Panandali ang nawala ang ngiti sa labi ng asawa. Gaya niya kasi, masaya nitong pinapanood ang anak nila. Nag-usap na tayo, di ba? Kalimutan na natin ang mga nangyari at mag-focus na lamang sa ngayon. Anito't hinaplos pa ang mukha niya. Di naman niya iyon at hinawakan pa ang kamay ng asawa habang haplos nito ang kanyang pisngi. Alam ko naman pero minsan talaga napapaisip pa rin ako. Alam mo kasi noon, nawala na ako ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ipapakilala sa iyo ang anak natin pagkatapos ang ginawa ko. Ang maging katulong sa mansyon mo, yun lang aking naisip. Nagselos pa nga ako kay Amanda. Akala ko kasi kayo na. Sabihin na nating pinakikisamahan ko lang siya. Siya itong tinrato akong boyfriend kahit una pa lang. Sinabi ko nang hindi na ako handang magmahal ulit. Napangiti na lamang siya sa sinabi ni Asher. At habang hindi pa nakatingin ang mga anak nila, hinagkan niya saglit ang labi nito. Yun nga lang, tapos na dapat ang halik pero hinabol pa ng lalaki ang kanyang labi. Respeto naman sa mga patay na nakapalibot sa inyo. Mabilis silang naghiwalay ni Asher dahil sa kanyang tiya. Katabi nito si Manang Perla na napapailing din. Simula nang magkaayos kayong dalawa, wala na kayong ginawa kundi maglambingan. Dagdag pa ng kanyang tiyahin. Oo nga pala, bukas ay sa mga magulang mo naman tayo pupunta, iha, ano? Tanong ni Manang Perla. Ang tinutukoy ay sa puntod naman daw sila ng mga magulang niya dadalaw. Opo, Manang. Mami! Dahil pagod na sa paglalaro, lumapit na sina Caleb at Celine sa kanila. Caleb, pawis na kayo ng kapatid mo. Paninero mo niya sa anak. Wife, ganyan talaga pag naglalaro pinagpapawisan.
Pinagtanggol naman ng dalawa ng ama. Tinawanan tuloy siya ng mga anak niya. Kayo ha, lagi niyo na lang akong pinagtutulungan. Kunwari nagtatampo niyang sabi. Sorry na mami. Halos sabay-sabay na sabit niyakap nga siya ng 3. Ngiti na lamang ang sumilay sa labi ni Aria. Yun na talaga ang pamilya na kanyang pinapangarap. Ma'am, pag-uwi nila ay si Lia at Mira agad ang bumati sa kanya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dalawang parati siyang inaaway noon? Sobrang ka-close niya na ngayon. Basta ang naalala niya lang ay isang araw biglang lumapit sa kanya ang dalawa at humingi ng tawad sa kanya sa mga nasabi. Kung makabati naman kayo parang ang tagal nating hindi nagkita. Natatawa niyang sabi. Namiss ka kasi namin ma'am. Napailing-iling na lang tuloy siya. Maging si Manang Perla, ka-close na rin ng dalawa. Pero si Manang Perla hindi na nila katulong, kundi bahagi na ng kanilang pamilya. Kung hindi rin naman dahil dito, hindi sila magiging masaya. Mami, I have a question. Habang kumakain sila, ay bigla na lamang nagsalita si Celine. Mabilis tuloy na dumako ang tingin nila dito. Ano yun na po? Malambing na tanong ng kanyang tiya Pasing. Is it okay po if I fell in love with a simple man? Yung hindi po tulad natin? Nagkatinginan silang lahat. It's okay po if not. Nayuko ng onti ang bata. May crush ka na ba anak? Opo mami, but his mother is not like us po. Nag-angat na ito ng tingin. Doon niya naisipan na magkwento sa anak niya. Hindi din rich si mami noon. Naging sekretary lang ako ng daddy ninyo. Then nagustuhan niya ako tsaka kami nagpakasal. Nagkaroon din kami ng problem. Kaya para malaman ng daddy ang tungkol kay kuya, naging yaya si mami. Is it true daddy? Dumako ang tingin ng bata sa daddy nito. Yes baby. Hindi niyo po pinahirapan si mami? What do you want for dessert, Celine? Kaya sumali na sa usapan ng panganay na si Caleb. Naikwento na kasi nila kay Caleb ang lahat pero kay Celine hindi pa. Ice cream kuya, chocolate. Agad namang kumilos ang nakakatandang kapatid para ikuha ito ng ice cream. Natouch tuloy sila sa pagiging mabuting kuya ng kanilang panganay. Matapos kumain, silang dalawa na lamang ni Asher ang naiwan sa hapag. Pinaalala mo na naman yung kanina. Mahina siyang natawa. Yung chapter kasi na yun ang pinakaayaw ng asawa. Naging yaya ba naman siya ng sariling asawa? Pero bumabawi naman ito sa kanya ngayon kaya okay lang. Malaray na pa nga ang trato nito sa kanya. I love you. Hinaplos niya na lang ang pisngi ng asawa tsaka pinatakan ng halik ang labi. And I love you more. Anito't hindi na napigilan na sakupin ng kanyang labi. Mami, what are you doing? Natawa na lang siya nang biglang sumulpot ang anak nila. Mamaya bawi ako sa'yo. Bulong niya sa asawa. Sumunod sila sa anak nila. Niyaya kasi silang maglaro. Minsan lang naman kaya pinagbigyan niya na. Wala na talaga siyang mahihiling pa. Siguro kung meron man, yun ay ang maging maayos at maginhawa na din sana ang buhay ng ibang taong nakakaranas ng paghihirap. Kasi siya, okay na.